Oh, bakit para kang nakakita ng multo dyan? Muntik na po akong atakihin sa puso dahil sa inyo. Akala ko nga talaga may multo na po dito sa bahay. Nagtataka po kasi ako kung bakit pagbaba ko ng taxi may ilaw dito. Wala naman kakong tao. Ano ba pinagsasasabi mong bata ka? Sino naman ang magmumulto sa bahay natin? Paano po kasi sabi ninyo 2 linggo kayo mawawala. Pero 1 linggo pa lang po mula na umalis kayo Nag-aalala kasi ako sa'yo rito Wala kang kasama. Madalas gabi ka pang umuwi. Sana naman po nagpasabi kayo. Hindi man lang kayo nag-chat sa akin Gusto ko kasing sorpresahin ka. Kamusta na po pala si Ate Candy? Maayos naman ang naging panganganak niya. Nag-aalala din siya sa'yo kaya nung dumating si Bala pinayagan na niya akong umuwi. Kung wala nga lang akong trabaho di sana kasama ninyo ako sa pagdalaw sa kanya. Yun nga ang sabi ko. Katatanggap mo lang kasi kako sa trabaho. Tinatanong nga ng ate mo kung kaya mo na ba talagang magtrabaho. Oo naman po. Masyado lang kayong nag-aalala sa akin Aba, hindi mo maiaalis sa amin ang mag-alala sa'yo. 3 buwan pa lang ang nakakalipas nang masangkot ka sa aksidente. 1 buwan kang comatose. Akala nga namin nun hindi ka na magigising 1 araw himala ang nangyari sa'yo. Ilang beses nyo na po yan ikinuwento. Hindi ko naman po maalala ang lahat. At yung sinasabi ninyong aksidente, kahit anong isip ko, hindi ko talaga matandaan. Ang pakiramdam ko lang parang natulog lang ako. Normal lang daw na hindi mo maalala ang aksidente. Ang importante naman buhay ka. Ma, ano nga po pala ang pasalubong nyo? Maraming ipinadala ang ate mo. Tingnan mo na lang sa maleta. Buti hindi po kayo nahirapan sa biyahe nyo. Hindi naman. Tara nang kumain. Kanina pa ako nagugutom Hinintay lang talaga kita para sabay na tayo. Ayon sa kwento ni Mama, nasangkot ako sa aksidente habang pauwi. Yun din ang huling araw ko sa trabaho ko. Sumakay ako ng jeep noon at yun ang huli kong natatandaan bago ko nagising sa ospital. Kasi simula ko lang ngayon sa bago kong trabaho bilang receptionist. Bigla na lang hindi pumasok sa trabaho ang pinalitan ko. Ang aga mo namang gumising. Di ba mamaya pa ang pasok mo? Hindi na po kasi ako makatulog Ano pong niluluto nyo, Ma? Nagsasangag ako at magluluto ng danggit. Uy, sarap niya na. Magtimpla ka muna ng kape mo habang naghihintay. Bakit nga pala sabi mo hindi ka na makatulog? Pakiramdam ko po kasi merong nakatingin sa akin kanina. Akala ko nga po nasa kwarto ko po kayo. Hindi pa naman ako pumapasok sa kwarto mo mula kanina. Baka naman nananaginip ka lang. Siguro nga po. Siya nga pala, hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? Ang layo kasi ng pinapasukan mo Hindi naman po, Ma. Isang sakay lang naman ang ginagawa ko Kaya nga nagtataksi na ako para hindi na ako palipat-lipat ng sasakyan. Ikaw naman kasi nagmamadali ka agad magtrabaho. Pwede naman kasing palipasin mo muna ang 1 taon. Alam niyo naman po na hindi ako sanay na nasa bahay lang. Paano po ang mga gastusin natin dito sa bahay? Malaki naman ang nakukuha kong pensyon sa tatay mo Saka nagbibigay din ang ate Candy mo. Alam ko po na malaki ang pagkakautang natin sa kamag-anak natin nung maospital ako. Gusto ko po na ako na lang ang magbayad kahit papaunti-unti. Huwag mong alalahanin ang utang natin. Naiintindihan naman ng mga kamag-anak natin yung tungkol sa utang. Hindi ko na po hihintayin na singilin tayo. Gusto ko po ngayon pa lang paghandaan ko na ang pagbabayad sa kanila. Sige, ikaw ang bahala. Pero wag mong pwersahin ang sarili mo sa trabaho. Kapag hindi mo kaya, huminto ka na muna. Mas mahalaga pa rin ang kalusugan mo kaysa pagkita ng pera. Alam ko naman po yun, Ma. Mula nang magising ako mula sa koma, marami na akong nararamdaman na kakaiba. Nung unay nakala ko na normal lang ang mga nakikita ko. Hanggang mapagtanto ko na parang nabuksan ang third eye ko sa aksidente. Inilihim ko ang nangyayari kina Mama at Ate.
Ayoko na kasing dagdagan pa ang pag-aalala nila sa akin. Tanging ang best friend kong si Monet lang ang pinagsasabihan ko ng mga pinagdadaanan ko. Hanggang ngayon ba binabagabag ka pa rin ng mga kaluluwa ng mga kasama mo sa jeep? Hindi ko na sila nakikita. Pero may iba namang pumalit sa kanila. Natanggap na siguro nila na hanggang doon na lang. Hindi mo naman kasalanan kung ikaw lang ang nakaligtas sa aksidente. Grabe rin naman ang pinagdaanan mo. Kaya lang, madalas pa rin ako makaramdam ng kakaiba sa paligid ko. Katulad sa bago kong trabaho. May nakikita ka rin ba sa trabaho mo? Wala naman, pero ramdam ko na parang may kasama ako at nakamasid sa akin. Dito sa bahay, may nakikita ka ba? Sa dami ng mga santo nyo dito sa bahay, parang wala naman nang makakapasok dito na kahit ano-ano. Ay, salamat naman kung ganun. Nasaan nga pala ang asawa mo at anak? Kanina ko pa sila hindi nakikita ha. Birthday kasi nung biyanan kong babae, kaya nandun silang mag-ama. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nila tanggap? Ako matagal ko nang tanggap na kahit kailan, hindi nila ako matatanggap sa pamilya nila. Ayos lang naman, basta wag lang kaming magkakasama sa iisang bubong. Sa bagay, halatang hindi ka na apektado Hindi na talaga. Ang mahalaga lang sa akin ang asawa ko at anak ko. Kaya ikaw, kung gusto mo ng tahimik na buhay, pumili ka ng lalaking ulila na. Ikaw talaga? Oh, bakit? Totoo naman Tingnan mo na lang ako, yung mga pinagdaanan ko. Boyfriend nga wala mga biyenan pa kaya? Oo nga pala. 2 taon na rin mula nang magka-boyfriend ka. Ayaw mo ba pumasok ulit sa isang relasyon? Huwag na muna siguro. Uunahin ko muna yung mga utang namin. Alam mo naman na malaki ang nagastos ni na mama at ate dahil sa pagkakaaksidente ko Sa bagay, mahirap nga yung may obligasyon pa. Tsaka, iniisip ko nga rin ang nangyayari sa akin. Pakiramdam ko, maapektuhan na rin ang pamumuhay ko kung lagi akong nakakaramdam ng kakaiba sa paligid ko. Oo nga, mahirap nga ang ganyan. Kung ako siguro ang nasa kalagayan mo, malamang naloka na ako. Mabuti na lang malakas ang loob mo. Ayoko rin kasi na makahalata si mama, kaya pilit akong kumikilos ng normal. Magpatingin ka kaya sa doktor? Naisip ko na rin yan, pero nag-aalangan ako. Baka kasi mapagkamalan akong baliw. Sa bagay nga, mag-iisip din ako ng paraan kung paano kita matutulungan. Salamat ha. Yung nakikinig ka lang sa mga daing ko malaking bagay na yun sa akin. Magkaibigan tayo. Natural lang na damayan kita sa panahon na naguguluhan ka. Ganyan ka rin naman sa akin O paano? Uuwi na ako? Ingat ka ha, kahit ba malapit lang sa inyo. Chat ka lang sa akin kapag may kailangan ka. Habang naglalakad ako pauwi, ramdam ko na parang may sumusunod sa akin. Paglingon ko, wala namang tao. Binilisan ko na lang ang paglalakad ko. Hanggang makarating ako sa bahay namin. Nang akmang isasara ko na ang pinto, nakita ko sa labas ng gate namin ng isang babae. Parang pamilyar sa akin ang suot niya. Bigla ko nakaramdam ng palalamig kaya mabilis ko nang sinara ang pinto. Parang yung suot niyang uniform, kapareho ng sinusuot ko. Sino kaya siya? Oh, nandyan ka na pala, Iha. Kumusta ang pagpunta mo kina Monet? Okay naman po. Nagkwentuhan lang naman kami. Bakit parang namumutla ka dyan? Masama ba ang pakiramdam mo? Ayos lang po ako. Tumakbo po kasi ako pauwi Baka napagod lang ako. Bakit ka naman tumakbo? May humahabol ba sa'yo? Wala po. Sinubukan ko lang po na tumakbo kung kaya ko pa. Akala ko naman kung napano ka na Ma, meron po kasing babae sa labas. Hindi ko po kilala. Baka kayo, alam niyo kung sino siya. Ha? Bakit hindi mo pa tinanong? Masilip nga kung sino. Nandito na kasi ako sa loob nang makita ko siya Wala naman Baka naman umalis na nung hindi mo siya pansinin. Ano bang itsura?
Hindi ko po masyadong mamukaan pero halos kaedad ko lang po siguro siya. Baka isa lang sa mga tenant sa kabila. Halos mga kaedaran mo mga umuupa dyan eh. Baka nga po. Sige ma, papasok muna ako sa kwarto. Aayusin ko rin ang uniform ko para bukas. O sige, tatawagin na lang kita kapag maghahapunan na tayo. Habang natutulog ako, bigla na lang ako nagising sa gitna ng gabi. Napatingin ako sa may pinto. Nagtaka ako kung bakit nalipat doon ang uniform ko. Samantalang isinabit ko yung sa may bintana. Akmang tatayo ako pero hindi ko naman maigalaw ang katawan ko. Hindi ko rin maalis ang paningin ko sa may pinto. Hanggang nagkaroon ng paa, kamay at mahabang buhok ang uniform. Huli na mapagtanto kong tao pala yun na nakatingin sa akin. Lucy! Lucy! Gumising ka! Ha? Ma? Ano pong ginagawa niyo rito? Narinig kasi kitang sumisigaw kaya napatakbo ko rito. Ano bang napanaginipan mo? Hindi ko na po maalala, ma. Anong oras na po ba? 3:00 pasado pa lang. Heto, inumin mo muna tong tubig mo rito. Salamat po. Pakiramdam ko nga uhaw na uhaw ako. Mabuti lagi kang may tubig dito sa lamisita mo. Alam niyo naman po na uhawin ako kaya talagang lagi akong may tubig sa kwarto ko. Matulog ka ulit, maaga pa naman. Babantayan kita. Hindi na po ako makakatulog. Babangon na lang po ako. Sa sala na lang po ako maghihintay ng oras. Ang mabuti pa sasamahan na lang kita. Hindi na rin ako makakatulog Pasensya na po ha kung pati kayo naabala ko. Naku, huwag mo isipin na abala ka. Lagi ka bang nananaginip ng masama? Ngayon lang po, ma. Ipagtitimpla na lang kita ng gatas. Siguro bawasan mo muna ang pag-inom mo ng kape. Mahirap naman po yun. Lalo't antukin pa naman ako. Kape po talaga ang nagpapagising sa akin. Hindi ko naman sinabi na huwag ka nang iinom. Bawasan mo lang. Minsan kasi nakakailang timpla ka. Tsaka po, wala namang kinalaman ng kape sa panaginip ko. Wala nga, pero napansin ko nagiging nervyosa ka naman. Sige na nga po, babawasan ko na. Sa umaga na lang po ako magkakape. Saka sa trabaho, iwasan mo na rin ha. Kahit wala sa mood magtrabaho, pinilit ko pa rin pumasok. Habang tumatagal kasi nagugustuhan ko na ang trabaho ko. Kahit konti lang kami sa building na yon, mababait at madaling pakisamahan ng mga katrabaho ko. Hindi katulad sa dati kong inalisan. Maliban pa doon ako lang mag-isa sa pwesto ko. Pagkatapos ng lunch break may oras pa naman ako para mag-ayos. Kaya pumunta muna ako sa CR. Habang nasa loob ng isa sa mga cubicle narinig kong may pumasok. Paglabas ko wala namang tao. Nagkibit-balikat na lang ako at humarap sa salamin. Doon ko nakita ang isang babae na tila pamilyar sa akin. At pareho kami ng uniforme. Bago ka lang siguro dito Ngayon lang kasi kita nakita Gagamit ka ba ng salamin? Pasensya na. Heto tabi tayo. Hindi ka na tao. Patay ka na! Patay ka na! Ah! Hindi ko na namalayan ang mga sumunod na pangyayari. Basta ang huli ko naaalala ang maputlang mukha ng babae na nakatingin sa akin. Nagising na lang ako na nakahiga sa mahabang sofa. At nakapaligid sa akin na nag-aalala kong mga katrabaho. Nakita na lang daw nila ako na walang malay sa loob ng banyo. Nang tanungin nila ako kung kaya ko pang magtrabaho, agad na akong tumayo. Oo naman, kaya ko magtrabaho. Nahilo lang talaga ako kanina. Pasensya na kung naabala ko kayo ha. Babalik na ako sa pwesto ko. Salamat ulit sa inyo. Ngumiti sila sa akin at saka bumalik sa kanilang mga pwesto. Hanggang makauwi, iniisip ko ang nangyari sa akin. Noon ko lang napag-isipang mabuti. Multo ang babaeng nakikita ko. Sinusundan niya ako kahit saan ako nandun.
Malaking tanong sa akin kung ano ang kailangan niya. Ayos ka lang ba, Lucy? Oo naman po, napagod lang po siguro ako. Napansin ko kasi na bumabagsak ang katawan mo kahit malakas ka naman kumain. Baka napupuyat ka sa gabi, hindi mo lang sinasabi na hindi ka nakakatulog. Natutulog naman po ako. Yun nga lang po lagi akong nagigising sa alanganing oras. Magpa-check up ka kaya? Sasamahan kita. Naman, wala naman akong sakit eh. Ano naman ang sasabihin natin sa doktor kung sakali? Baka kasi hanggang ngayon, naaapektuhan ka pa rin sa nangyaring aksidente sa'yo. Sa nakikita ko po, kayong apektado pa rin. Masyado kayo nag-aalala sa akin. Natural lang siguro na mag-alala ko sa'yo dahil nanay mo ko. Kung alam mo lang sana yung takot ko noon. Nako, nung makita kita sa ospital na halos wala ng buhay. Ay, Diyos ko. Sa tingin ko po, kayo ang mas na-trauma sa aksidente kesa sa akin eh. Kalimutan na lang po natin na nangyari. Siguro nga. Kaya hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala sa'yo kapag may nakikita akong pagbabago sa ikinikilos mo. Huwag na po kayo mag-alala. Ayos lang po ako. Kung sakaling may maramdaman ako, sasabihin ko po kaagad sa inyo na magpapatingin na ako sa doktor. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko may bumabagabag sa'yo. Nandito lang ako kapag handa ka nang magsabi. Naikwento ko kay Moneta na pag-usapan namin ng mama ko sa pagdalaw ko sa kanya. Minsan kasi pakiramdam ko OA na siya sa sobrang pag-aalala sa akin. Natural lang sa mama mo na mag-alala ng ganun. Lalo na siguro kung malaman niya ang nangyayari sa'yo ngayon, lalo yung mapaparaning. Tingin ko nga, kailangan ko na ng tulong. Pero hindi ng doktor. May nakikita ka na naman ba? Oo, isang babae na kapareho ng suot kong uniforme. Di ba? Sabi ko sa'yo, iba ang pakiramdam ko sa paligid dahil pala sa kanya. Sino nga kaya ang babaeng yun? Bakit kaya siya nagpapakita sa'yo? Hindi ko alam, pero nararamdaman ko na meron siyang gustong sabihin sa akin. Kung kapareho ng uniforme mo ang suot niya, malamang dati siyang nagtatrabaho sa kumpanyang pinapasukan mo ngayon. Doon ka mag-umpisang mag-imbestiga. Kung ganon, hindi ko muna itutuloy ang plano kong pag-resign. Ha? Balak mo na palang mag-resign? Sana, dahil sa nangyari sa akin sa trabaho. Palagay ko, magpapakita siya ulit sa akin eh. Ayoko namang isipin ng mga katrabaho ko na baka nababaliw na ako kapag nakita nila akong parang loka-loka. Hayaan mo kung anong gusto nilang isipin. Ang mahalaga ngayon, alamin mo kung sino ang babaeng yun. Tama ka. Tingin ko rin kahit umalis ako sa trabaho, hindi rin niya ako patatahimikin eh. Kaya nga kaya tama lang na tulungan mo na lang siya. Huwag kang matakot, nandito lang ako para tulungan ka. Salamat ha. Maaasahan ka talaga. Ngayon lang ako bumabawi sa'yo sa dami ng tulong na binigay mo sa akin noon. Hindi naman ako naniningil no. Natural na sa magkaibigan na magdamayan sa oras ng kagipitan. Huwag na nga natin pag-usapan ng mga nagawa natin sa isa't isa. Basta magkaibigan tayo. Sinunod ko ang payo sa akin ni Monet. Inalam ko sa pinapasukan ko ang tungkol sa babae. Hindi naman ako nahirapan lalo na nung makita ko ang litrato niya. Nasiguro kong yun ang babaeng nagpapakita sa akin. Ang bilis mo namang nalaman ng impormasyon tungkol sa multo na yun. Rosel Soriano pala ang pangalan niya. Kasing edad mo lang pala siya. Sa tingin ko, tinulungan na rin niya ako para malaman ko ang ilang impormasyon tungkol sa kanya. Siya ang pinalitan ko. Sabi ng mga katrabaho ko, bigla na lang daw hindi pumasok si Rosel. 1 linggo na daw ang nakakalipas nang pumunta ang live-in partner nito at hinahanap siya. Ilang beses pa nga daw nagpunta ang lalaki doon. Nakakaawa na nga daw eh. Alam mo ba kung saan nakatira yung live-in partner ni Rosel? Oo, nakuha ko rin ang address. Kapag wala akong pasok, pupuntahan ko siya. Sabihan mo lang ako ha, sasamahan kita. Baka naman maabala lang kita. Ayoko na mag-isip ng hindi maganda ang asawa mo.
Hindi ka abala sa akin. Saka para matapos na rin ang problema mo. Saka walang pakialam ang asawa ko sa mga ginagawa ko, no? Iniisip ko nga kung sino kaya ang pumatay kay Rosel. Baka makakuha tayo ng clue kapag nakipagkita tayo sa kinakasama niya. Oo nga, gusto ko na rin matapos na ang problema kong ito. Hindi na rin kasi ako makatulog. Magdasal ka lang bago matulog. Hawakan mo rin sa kamay mo ang rosaryo mo para hindi makalapit sa iyo ang kaluluwa ng babae. Gagawin ko yung sinabi mo. Baka makatulong nga sa akin. Halos gabi-gabi na kasi siyang dumadalaw sa akin eh. Baka kapag nagkataon, hindi ko na mapigilan ng mama na dalhin ako sa doktor. Ganun na nga lang talaga ang gagawin ng mama mo. Kilala naman natin si tita kapag nag-aalala. Swerte nyo na nga ng ate mo sa kanya eh. Oo nga pala, maaga ka nga pala na ulila sa ina. Ganun talaga ang buhay, hindi lahat pinapalad. Basta yung bilin ko ha, huwag mong kalilimutan bago ka matulog. Sinunod ko lahat ng sinabi ni Monet pero hindi tumalabang mga yun. Naisip ko baka dahil hindi ganun kalalim ang pananampalataya ko. Yung pakiramdam na gising ako pero hindi ko naman maigalaw ang katawan ko. Dinig ko rin ultimo tunog ng orasan sa dingding. Ilang sandali pa sa gilid ng mga mata ko. Nakita kong palapit ang babae hanggang tumayo siya sa tabi ko. Gusto kong pumikit at sumigaw pero hindi ko magawa. Lucy! Gising! Binabangungot ka na naman! Ma? Ano pong ginagawa niyo dito? Narinig ko kasing sumigaw ka. Kanina pa kita ginigising pero hindi ka magising-gising. Mabuti na lang kiniliti ko ang talampakan mo. Ang sama lang po ng panaginip ko. Ang mabuti pa, tuwing gabi sa kwarto ko na lang ikaw matulog para nababantayan kita. Huwag na po ma, hindi naman na ako bata para tumabi pa sa inyo eh. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Paano kung hindi ka magising? Baka mamaya mapasukan na lang kitang malamig na bangkay dito sa kwarto mo. Hindi po mangyayari yon ma. Ayos lang po ako. Anong ayos lang? Halos gabi-gabi ka na lang nga nananaginip ng masama eh. Anong oras na po ba? Naririnig ko na kasi ang tilaok ng manok ng kapitbahay eh. 4:00 na. Kung ayaw mong matulog sa kwarto ko, ako na lang ang matutulog dito sa kwarto mo. Paano po tayo magkakasya sa higaan ko? Single bed lang to. Pwede naman ako maglatag dito sa sahig. Pero ma... Huwag ka nang tumutol. Bilang mama mo, alam kong makakabuti para sa'yo. Parang panaginip lang naman po ang nangyayari sa akin eh. Hindi na normal yung gabi-gabi ka na lang sumisigaw dahil sa masamang panaginip. Dahil lang po ito sa pagod siguro. Huwag ka nang makipagtalo pa. Buo na ang desisyon ko. Sasamahan kita rito simula mamaya. Wala akong nagawa. Nang sumunod na gabi sa kwarto ko nga natulog si Mama. Kahit anong pilit ko rin sa kanya, hindi siya nahiga sa kama ko. Komportable naman daw siya sa sahig na may kutsyon. Malalim na ang gabi nang magising na naman ako dahil sa babaeng multo. Sa pagkakataong yun, tila meron siyang ibinubulong sa akin. Ano bang kailangan mo? Ha? Nakikiusap ako! Tantanan mo na ako! Tama na! Lucy! Lucy! Gumising ka! Gising anak! Ma? Pasensya ka na iha. Hindi ka kasi magising-gising eh. Kaya sinampal kita. Nasaan na siya? Sinong tinutukoy mo? Yung babaeng gabi-gabing nagpapakita sa akin. Saan siya nagpunta? Tingin ko nga meron tayong kasama na hindi natin nakikita. Ano pong ibig ninyong sabihin, Ma? Mula kasi kaninang pagpasok ko rito, kinikilabutan na ako. Pakiwari ko din iba yung lamig dito sa kwarto mo. Ang mabuti pa kaya, pabendisyon na natin itong kwarto mo. Lagi na lang akong ginagambala ng babaeng multo na yon. Nakakakita ka ng multo? Dahil po sa aksidenteng nabuksan ng third eye. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Sorry, Ma. Ayoko na po kasing mag-alala pa kayo. Naku, mas lalo mo akong pinag-aalala dahil akala ko kung ano na ang nangyayari sa'yo.
Iniisip ko rin po kasi na baka hindi kayo maniwala sa akin. Ilang buwan na po akong nahihirapan sa sitwasyon ko. Hahanap tayo ng solusyon para maipasara natin yung third eye mo. Ma, tingin ko po, gusto ng babaeng multo na tulungan ko siya na mabigyan ng katarungan. Ha? Paano mo naman gagawin yan? Kung pupunta tayo sa pulis, baka hindi ka paniwalaan. Hindi po ako magsusuplong. Hinahanap po kasi siya ng kinakasama niya. Baka gusto niyang tulungan ko siya na maiparating na wala na siya. Kaya po pupuntahan po namin ni Monette ang bahay ng kinakasama niya. Paano ba nagkaroon ng koneksyon sa'yo ang multo na yun? Siya po yung receptionist na pinalitan ko. Sabi ng mga katrabaho ko, bigla na lang daw siyang hindi pumasok sa trabaho. Kawawa naman. Siguro hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. Kaya nga po tutulungan ko siya para matahimik na rin po ako. Sigurado ka ba sa plano mong tulungan ng multo na yun? Baka kasi ikapahamak mo lang ang gagawin mo. Sigurado po ako, Ma. Kasama ko naman po si Monette kaya lumalakas ang loob ko. Baka may iba pang paraan na matulungan ng babaeng yun nang hindi mo kailangang masangkot. Sa akin po siya nagpapakita, kaya po alam ko na ako lang ang makakatulong sa kanya. Sige, hindi na kita pipigilan pa, pero mag-iingat ka. Multo ang gustong humingi ng tulong sa'yo. Opo, Ma, alam ko po. Ang pagtulong naman po ay para sa lahat. Oo nga. Kaya lang kasi Ay, sa bagay, kasama mo naman si Monette. Alam ko na hindi kanya pababayaan. Nagpatawag ng pari si Mama para mabindisyonan ng buong bahay at ang kwarto ko. Kinabukasan naman day off ko. Pinuntahan namin ni Monette ang address kung saan dating nakatira si Rosel. Isang matangkad at mistisuhing lalaki ang nagbukas ng pinto. Nagtatakang tingin ang ipinukul niya sa amin. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Mga kaibigan kami ni Rosel. Mga kaibigan? Kilala ko lahat ng kaibigan ni Rosel. Ngayon ko lang kayo nakita. Bago lang niya kaming mga kaibigan bago siya nawala. Ako nga pala si Lucy at siya naman si Monette. Ganun ba? Pasok muna kayo. Pasensya na kung makalat ang bahay. Wala kasi akong oras para maglinis. Lagi kasi akong wala. Teka, kukuha ko kayo na maiinom. Hindi, huwag na. Katatapos lang naman namin magmerienda. Paano nyo nga pala nakilala si Rosel? Hindi niya kasi kayo nababanggit Magkasama kami sa trabaho. Mabait naman siya kaya nakapalagayan namin agad ang isa't isa. Ako na lang din na nagpakilala sa kanya kay Monette. Bago lang kami magkakaibigan ng... Kaya pala pareho kayo ng uniforme. May balita ka na ba sa kanya? Wala pa rin hanggang ngayon. Kaya nga ako laging umaalis para mag-follow up sa kaso niya. Inireport mo rin pala sa pulis ang pagkawala niya. Oo, kaya lang hanggang ngayon hindi pa rin siya nahahanap. Parang nakukulitan na nga ang pulis na may hawak sa kaso niya sa pagpapabalik-balik ko. Sa tingin mo kaya, nasaan na siya ngayon? Sabi ng pulis na kausap ko, posible daw na patay na si Rosel. Para daw kasing naglahong parang bula ang kinakasama ko. Pero hindi ako naniniwala. Alam ko, buhay pa ang mahal ko. Hindi ako susuko hanggat hindi ko siya nakikita. Araw-araw ko siyang hahanapin sa iba't ibang lugar. Magbabaka sakali na baka may nakakita sa kanya. Oliver, paano kung talagang patay na nga si Rosel? Hindi pa siya patay. Alam ko nasa ibang lugar lang siya. Baka nagpapalamig lang. Pero hindi siya patay. Alam ko na mahirap tanggapin, pero posible yun. Hanggat walang katawan niya, hindi ako maniniwala na patay na siya. Hahanapin ko siya kahit saang sulok ng Pilipinas. Kaya ko lang kasi nasabi dahil mismong mga pulis ang nagsasabi din na posibleng patay na nga siya. Marami pa kaming pangarap ni Rosel. Hindi pwede na wala na siya. Mas matatanggap ko pa kung iniwan na lang niya ako dahil meron na siyang iba.
kesa sa sinasabi niyo. Naiintindihan kita na mahirap tanggapin ang bagay na ito. Kaya lang, kailangan mo rin na maging handa. Hanggat walang katawan, hindi ako maniniwala. Hihintayin ko ang pagbabalik niya at hahanapin ko pa rin siya araw-araw. Hindi ka namin pipigilan sa gusto mong gawin. Sana, maging handa ka lang. Umuwi kami ni Monet na parehong mabigat ang dibdib. Awang-awa kasi kami sa lalaki. Kitang-kita namin kung gaano niya kamahal si Rosel. Hindi na tuloy ako nakapagsalita kanina para sabihing nagpapakita sa akin ng babae. Anong gagawin natin? Mukhang hindi rin siya maniniwala kahit sabihin natin na patay na si Rosel. Lalo kung sasabihin pa natin na kaya natin alam dahil nagpapakita sa'yo ang multo niya. Ay, mas lalo pa tuloy naging komplikado ang problema ko. Oo nga eh. Baka mamaya magpakita na naman sa'yo ang babaeng multo na yun. Kaya kailangan kong maiparating kay Oliver na wala nang kinakasama niya. Baka yun lang ang makakapagpatahimik sa kanya. Palaisipan pa rin kung sino ang pumatay sa kanya at kung nasaan ang bangkay niya. Sa dami ng masasamang tao sa mundong ito, kahit walang motibo, kayang pumatay ng isang tao. Sa bagay nga, tama ka dyan. O paano, babalik tayo sa bahay ni Oliver bukas? Oo, bahala na kung maniniwala siya o hindi. Basta, gagawin ko to para patahimikin na ako ng babaeng multo na yun. Sa dami naman kasi ng tao sa mundo kung bakit sa'yo pa nagpapakita. Iniisip ko na lang na may dahilan ng lahat ng ito. Sa bawat gagawin mo, samahan mo ng dasal para maging matagumpay. Oo, gagawin ko yan. Salamat sa palaging paalaala. Kinabukasan, pagkalabas ko ng trabaho, nagkita lang kami ni Monet sa isang lugar. At saka na kami tumuloy sa bahay ni Oliver. Hindi na rin naman nagulat ang lalaki na makita niya kaming bumalik. Ano ba ang dahilan niyo? Bakit kayo bumalik? Tungkol ba kay Rosel ang sadya niyo? Alam ko na mahirap paniwalaan ang sasabihin ko, pero totoo ito. Wala na si Rosel. Patay na siya. Ano bang kalukuhan to, ha? May pruweba ba kayo sa mga sinasabi niyo? Nagpapakita sa akin ang kaluluwa ni Rosel. Kahit saan ako pumunta, sinusundan niya ako. Hindi rin niya ako pinapatulog. Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng pulis. Pwede bang hayaan mo muna magpaliwanag ang kaibigan ko, ha? Akala ko ba gusto mong malaman ang nangyari sa mahal mo? Pwes, ito na ang mga sagot sa mga tanong mo kung nasan si Rosel. O sige, magsalita ka. Sabi mo sa akin lahat ng nalalaman mo. Matagal nang patay si Rosel. Hindi na siya babalik pa. Hindi matahimik ang kaluluwa niya. Siguro nahihirapan din siyang nakikita kang nadurusa sa pagkawala niya. Tigilan mo na ang paghahanap mo sa kanya. Totoo ba yan? Kung ganun, nasaan ang katawan niya kung talagang patay na siya? Hindi ko alam. Patawarin mo ako kung hanggang doon lang ang alam ko. Yun lang naman ang mensahe na gusto niyang iparating sa'yo eh. Para hindi ka na umasa na babalik pa siya. Paano ko ito papaliwanag sa pamilya niya? Nangako ako sa kanila na hahanapin ko si Rosel. Kailan ba kayo huling nagkita ni Rosel? Nung bago siya pumasok sa trabaho, ipinagluto ko pa nga siya eh. Kung ganon, huli siyang nakitang buhay nung pumasok siya sa trabaho. Maaari nung pauwi siya, doon siya na corner ng salarin. Kung sasabihin natin sa pulis ang mga sinabi mo, hindi rin sila maniniwala. Alam ko, kaya nga dapat hindi nila itigil ang investigasyon. Kahit makita man lang sana ang bangkay niya. Ako ang bahala. Kung kinakailangan, araw-araw akong pupunta sa police station. Gagawin ko. Pasensya ka na, Oliver, ha? Alam kong masakit tanggapin pero mahihirapan din kasi siya kung hindi ko sasabihin sa'yo. Ang totoo niyan, nararamdaman ko na posibleng nga nawala na siya pero hindi ko lang talaga matanggap. Nandito lang kami kung kailangan mo ng tulong o makakausap. Salamat sa inyo. Alam ko na mabubuti kayong tao. Mag-iingat ka rin kasi hindi natin alam kung sino ang salarin. Posible rin na kilala niyo ang taong pumatay sa kanya. Titignan ko rin ang mga gamit niya.
Baka may makita ako na pwede nating gawing ebidensya. Malaking tulong yung gagawin mo. Tatawagan ko kayo agad kapag meron ako nakita na pwedeng magturo ng kinaroroonan ni Rosel. Hindi na rin kami magtatagal. Kailangan na rin namin umuwi eh. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Parang nabunutan na rin ako ng tinik pagkatapos kong maipagtapat kay Oliver ang lahat. Naaawa man kami pero kailangan na niyang tanggapin na hindi na babalik si Rosel. Mula rin ng araw na yun, hindi na nagparamdam ang babaeng multo. Kawawa naman pala si Oliver. Oo nga po eh. Biruin ninyo, ilang buwan na niyang hinahanap si Rosel. Eh yun pala matagal ng patay yung tao. Sana naman makita na ang bangkay niya para mabigyan ng disenteng libing. Eh sana na nga po. Kahit papaano, panatag na rin ako dahil matatahimik na rin ako at makakatulog ng mahimbing sa gabi. Ipagdasal na rin natin ang kaluluwa niya para tuluyan ng matahimik. Ipagdasal rin po natin na sana matanggap na ni Oliver ang pagkawala ng mahal niya. Bumilib nga ako sa lalaking yun eh. Biruin mo, araw-araw siyang lumalabas para hanapin si Rosel. Kahit nakukulitan na sa kanya ang mga pulis, pumupunta pa rin siya para makibalita. Doon nga rin po ako bumilib sa kanya. Bibihira na ang ganong lalaki. Oo, sana ganong lalaki ang mahanap mo. Nako ma, priority ko po muna ang pagbabayad ng utang natin. Pwede mo naman pagsabayin eh. Mahirap po sa akin dahil bukas ang third eye ko. Eh, hindi naman po lahat itanggap ang ganitong kondisyon. Kung makapagsalita ka naman para kang may sakit, espesyal ka lang kumpara sa iba. Pinaganda nyo lang po eh. Ay, wag na nga po natin pag-usapan yan. Sige, ikaw ang bahala. Pero wag mong isara ang puso mo nang dahil lang sa natatakot ka na malaman ng ibang tao na may third eye ka. Opo, ma. Nung gabing matutulog na ako, pagpasok ko sa kwarto ko, naamoy ko ang mabangong bulaklak at saka kandila. Dahil sa pag-aakalang si Mama lang ang pumasok, nagkibit-balikat na lang ako. Nakadilat pa ang mga mata ko ng mga oras na yun. Nang bigla na lang nagpakita sa akin si Rosel na umiiyak habang naliligo sa sariling dugo. Bigla akong napabangon mula sa pagkakahiga. Rosel, ginawa ko ng gusto mo. Sinabi ko na kay Oliver na patay ka na. Ano pa ba ang kailangan mo, ha? Sabihin mo, para matulungan kita. Rosel? Rosel, nasan ka? Sabihin mo sa akin kung sinong pumatay sa'yo. Tinangka akong tumayo pero bigla na naman nanigas ang katawan ko. Hindi na naman ako makagalaw. Kinakapos na rin ako ng paghinga na parang nalulunod. Lucy! Lucy, gising! Lucy! Ma? Hindi pa rin pumatahimik si Rosel. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi kaya gusto niyang humingi ng tulong sa'yo para mahanap ang taong pumatay sa kanya? Siguro nga po, kaya ginugulo na naman niya ako. Kailangan mong maging matapang ngayon dahil sigurado na magpapakita ulit siya sa'yo. Siya lang mismo makakapagturo kung sinong pumatay sa kanya. Oo, kaya kapag nagpakita siya, tanungin mo kung sino ang pumatay sa kanya. Opo, ma. Tatanungin ko siya. Kung talagang gusto niyang mabigyan ng katarungan na nangyari sa kanya, kailangan niyang makipagtulungan. Sige na, matulog ka pa. Babantayan na lang kita. Hindi na rin po ako makakatulog nito eh. Hihintayin ko na lang po na mag-umaga. Kung ganun sa sala na lang tayo maghintay. Parang bumigat na naman kasi ang kwarto na to. Dahil nandito lang siya sa paligid. Hindi na nga siya nananakit, pero papatayin naman niya tayo sa nerbiyos. Halika na, tumayo ka na dyan sa higaan. Ayaw na sana ni Mama na pumasok pa ako sa trabaho ng araw na yun. Pero ako lang ang nagpumilit. Baka kasi may malaman pa ako tungkol kay Rosel. Pero maliban sa masipag sa trabaho at magaling makisama, wala na akong nalaman pa sa mga katrabaho ko. Bago umuwi ng hapon, pumunta muna ako sa CR. Kapapasok ko pa lang nang biglang nagpatay sindi ang ilaw.
Imbis na matakot, tumingin pa ako sa salamin sa harapan ko. Mula doon lumitaw ang imahe ni Rosel. Wala namang lumalabas na boses sa kanya pero naiintindihan ko ang buka ng bibig niya. Oo, Rosel. Handa kitang tulungan. Gusto mo bang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay mo? Sabihin mo sa akin, sino ang pumatay sa'yo? Ano ang pangalan niya? Bigla ko nalumo nang biglang nawala ang imahe ni Rosel. Ngunit bigla na lang may pulang likido na gumuhit sa salamin. Nanlaki ang mga mata ko nang mabasa ko ang pangalan na nakasulat doon. Hindi ako makapaniwalang siya ang pumatay kay Rosel. Sabi na nga ba duda na nga ba ako sa paiyak-iyak ng Oliver na yun? Awang-awa pa naman tayo sa kanya. Peke naman pala siya. Nang mabasa kong sinulat ni Rosel sa salamin, hindi ako makapaniwala. Si Oliver mismo ang pumatay sa kanya. Siguro, para nga naman hindi siya mapaghinalaan na may kinalaman sa pagkawala ni Rosel. Nagkunwari na lang siya na hinahanap niya ang pobre. Ang galing umarte ng hinayupak. Kahit alam na natin kung sino ang pumatay kay Rosel, wala naman tayong ebidensya. Hindi rin natin siya mapapakulong. Kailangan si Oliver mismo ang umamin sa mga pulis. Kailangan natin siyang kumbinsihin. Nararamdaman ko naman na mahal niya si Rosel. Baka hindi naman niya talaga sinasadya na mapatay ang kasintahan. Ibig mong sabihin makikipagkita tayo sa kanya? Naku, baka mamaya tayo naman ang isunod niya. Hindi tayo dun sa bahay niya pupunta. Ibang pakiramdam ko sa bahay na yon. Palagay ko, naroon lang ang bangkay ni Rosel. Nakakakilabot naman yun. 2 beses pa naman tayo nagpunta sa bahay niya. Desidido na ako na mabigyan ng hustisya si Rosel kaya lahat gagawin ko. Magkasama natin yan gagawin. Kahit na hindi ko personal nakakilala si Rosel, naaawa pa rin ako sa kanya. Kinabukasan tinawagan ko si Oliver para makipagkita sa amin. Nauna lang kami ng ilang minuto ni Monet sa tagpuan. Humahangos naman na dumating ang lalaki. Parang pagod na pagod pa siya. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako May ginawa pa kasi ako sa bahay. May ilan lang akong iniligpit na gamit. Mga gamit ba ni Rosel? Oo. Ngayong wala na siya, minabuti ko na lang na itago na lang ang mga gamit niya. Nalulungkot lang kasi ako makita mga ngayon. Bakit nga pala gusto niyo na dito magkita? Hindi na lang sa bahay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Oliver. Bakit mo pinatay si Rosel? Ha? Ano bang sinasabi mo, Lucy? Hindi kita maintindihan. Mismong si Rosel ang nagsabi sa akin na ikaw ang pumatay sa kanya. Imposible naman ang sinasabi mo. Kahit kailan, hindi na nakakapagsalita ang patay. Maaari nga. Pero sinulat niya ang pangalan mo sa salamin nang tanungin ko siya kung sino ang pumatay sa kanya. Sa tingin mo may maniniwala sa'yo? Ha? Kung talagang mahal mo si Rosel, aaminin mo ang kasalanan mo. Hindi nga akong pumatay sa kanya. Huwag mo akong pinagbibintangan. Huwag ka nang magsinungaling pa. Maawa ka naman kay Rosel at sa pamilyang naulila niya. Saan mo tinatago ang katawan niya? Mabuti pa magpatingin ka sa doktor. Mukhang malala na yung sayad mo. Ikaw ang may sayad, hindi si Lucy. May matino ba naman na papatayin ang kinakasama? Hindi nga akong pumatay sa kanya. Kung hindi niyo ako titigilan, irereklamo ko kayo sa mga pulis. Sige, mabuti pa nga para lumabas na ang katotohanan. Pareho nga yata kayo siraulo eh. Diyan na nga kayo. Inaksayan niyo lang ang oras ko sa pagpunta rito. Hoy, bumalik ka rito! Aminin mo munang ikaw ang pumatay kay Rosel. Hayaan mo na siya. Kahit alam na natin ang totoo, hindi natin siya pwedeng pilitin. Kung hindi siya aamin sa ginawa niyang krimen, paano mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Rosel? Baka makonsensya din siya sa ginawa niya. Kung noon nga hindi siya nakonsensya, ngayon pa kaya? Takot lang noon na makulong. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo. Para kasing bigla akong napagod eh. Samantala ng mga oras na yun nanginginig naman sa matinding takot si Oliver.
Pagdating sa bahay niya, kinuha niya agad ang gamot niya. At saka uminom kahit walang tubig. Malaking tulong sa kanya yon para kumalma. Panira talaga ng plano magkaibigan na yon. Totoo nga kaya na nagpapakita ang multo ni Rosel sa kanila? Kalokohan. Kung totoong nagmumulto si Rosel, di sana sa akin na muna siya nagpakita at ako ang minulto. Kahit anong mangyari, hindi niyo malalaman na akong pumatay kay Rosel. Hindi pala ganun kadali na matulungan ng isang multo na naghahanap ng katarungan sa nangyari sa kanya. Pagdating ko sa bahay namin, agad akong tinanong ni Mama. Oh, anong nangyari sa lakad din yung magkaibigan? Ayaw pong umamin ni Oliver sa ginawa niyang krimen. Hindi talaga yun aamin dahil ayaw makulong. Paano po mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Rosel? Hindi naman po ako pwedeng basta na lang pumunta ng police station, Ma. Walang maniniwala sa akin. Ipagdasal na lang natin na sana makonsensya ang Oliver na yon. Wala rin kasi ako maisip na paraan eh. Minsan na itatanong ko kung bakit kailangan pa akong biyayaan ng ganitong abilidad kung hindi ko naman magagamit sa pagtulong. Lucy, may dahilan ng lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung hindi mo man matulungan si Rosel. Pakiramdam ko po nangihina na ako. Paanong hindi ka manghihina kulang ka sa tulog? Wala ka na rin ginawa kundi ang mag-isip. Parang gusto ko na rin mag-resign sa trabaho. Hindi po kasi ako makapag-concentrate Kahit sa ang sulok nakikita ko si Rosel. Baka isipin ng mga katrabaho ko nasisiraan na ako ng bait dahil sa kakatuwa kong kinikilos. Mabuti pa nga siguro para kahit papano makapagpahinga ka muna. Tingnan mo ang itsura mo. Ang payat mo na. Inaalagaan ko naman po ang sarili ko. O sige na, matulog ka na muna. Babantayan kita. Madalas pa rin ako nagigising dahil kay Rosel. Ayaw niya akong tigilan hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Tuluyan na rin ako nag-resign sa trabaho. Minsan dumalaw sa amin si Monet. Matagal na rin kasi nung huli akong pumunta sa kanila. Anong nangyari sa'yo? Bakit butot balat ka na lang? Kumakain ka pa ba? Yan nga ang sabi ko sa kaibigan mo Ayaw naman magpadala sa doktor. Hindi naman po makakatulong ang doktor sa akin Ginugulo ka pa rin ba ni Rosel? Oo, kahit saan ko ipaling ang paningin ko, nandun siya. Dapat si Oliver ang minumulto niya at hindi ikaw. Sana nga. Kaya lang siguro, sarado ang third eye ni Oliver kaya sa akin siya nagpapakita. Kakausapin ko ulit siya. Baka sakaling mahabag na siya at umamin sa nagawa niyang krimen. Sabihan mo lang ako at sasamahan kita. Salamat sa iyo, Monet, dahil hindi mo pinababayaan ang anak ko. Oo naman po, tita. Para naman kami magkapatid ni Lucy. Siya nga pala. Kung wala kang gagawin, dito ka nalang magtanghalian ha. Sige ba? Wala naman na mag-ama ko nasa kabilang bahay. May okasyon kasi doon. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin tanggap ng pamilya ng asawa mo? Naku po, hindi na po yun magbabago. Ayos lang naman po, nandyan naman po kayo Kayo na lang po ang itinuturing kong pamilya rito. Kung hindi ka kayang panindigan ng asawa mo, maigi pang iwan mo na lang siya. Ma! May anak kaya sila? Ano ngayon? Kaysa naman magtiis ang kaibigan mo sa sitwasyon na kinasasadlakan niya. Ang ibig ko lang pong sabihin, mahirap para kay Monet na makipaghiwalay dahil sa bata. Naku, wag na po natin pag-usapan ng bagay na yan. Baka po kayo pang mag-away. Pasensya ka na, Monet, ha? Hindi naman kami sa nakikialam. Nagmamalasakit lang ako dahil naaawa ako sa'yo. Ayos lang po yun. Naiintindihan ko naman po. Basta lagi mo lang tatandaan, nandito lang kami ng mama para sa'yo. Salamat sa inyo. Kahit papano nawawala ang pangungulila ko sa pamilya kong nasa probinsya. Kinabukasan kahit tutol si Monet na puntahan namin si Oliver sa kanila. Pumayag pa rin siyang samahan ako. Kayo na naman? Talaga bang hindi niyo ako tatantanan?
Nandito kami para makiusap ulit sa'yo. Hirap na si Rosel. Hindi rin niya ako tinitigilan. Hanggang ngayon, hindi pa rin matahimik ang kaluluwa niya. Wala akong aaminin dahil hindi ako ang pumatay sa kanya. Baka nga sinasabi niyo lang na patay na siya eh. Siguro kasabwat niyo siya sa pagtatago sa akin, no? Bakit naman siya magtatago sa'yo? May ginagawa ka ba sa kanya na hindi maganda nung nabubuhay pa siya? Wala akong ginagawa sa kanya. Mahal na mahal ko si Rosel. Kulang na nga lang, sambahin ko siya. Kung talagang mahal mo siya, pupunta ka sa pulis at aaminin mo ang nagawa mong krimen. Ang kulit mo rin eh, no? Sinabi nang hindi akong pumatay sa kanya. Umalis na kayo! Oliver, teka lang! Hayaan mo na siya. Baka mamaya tayo naman ang gawa niya ng masama. Paano kaya mapapasok ang bahay niya? Ano? Nasisiraan ka na ba? Delikado ang gusto mong gawin. Baka mamaya hindi ka na makalabas ng buhay. Kailangan natin ng ebidensya. Sa tingin ko, makikita natin yun sa bahay niya. Kapag pumalpak yung plano mo, sigurado na ikakapahamak mo pa. Baka imbis na si Oliver ang makulong, tayong dalawang mapupunta sa kulungan. Mabuti sana kung buhayin tayo ng lalaking yan kapag nahuli tayo. Desperada na ako kung paano matutulungan si Rosel. Alam ko naman yun. Mag-iisip tayo ng ibang paraan. Huwag lang yan. Malalagay lang tayo sa alanganin eh. Isipin mo naman maliit pa ang anak ko. Kailangan niya pa ako, no? Pasensya ka na. Hindi ko naisip na may anak ka nga pala. Ay, paano kaya siya nakakatulog ng mahimbing? Meron siyang pinatay. Wala nga kasi siyang puso. Kung meron ba papatayin niya ba ang babaeng mahal niya at magpapanggap pa? Hindi pa rin ako susuko hanggat hindi siya umaamin. Tara na, umuwi na muna tayo. Bago kami umalis, nahuli ko pang nakasilip si Oliver sa bintana. Agad niyang hinawi ang kortina nang makita niya akong nakatingin. Kahit anong mangyari, hindi ako aamin. Mahihirapan silang mapatunayan na ako nga ang pumatay. Wala silang makikitang ebidensya dahil ibinaon ko na kasama ni Rosel. Dahil wala na akong maisip na iba pang paraan, niyaya ko si Monet na pumunta kami sa police station para i-report ang nangyari. Nung una maayos pa ang pakikiharap sa amin. Pero nung ikwento kong nakakakita ako ng multo, dun na sila hindi naniwala at tinawanan pa kami. Sabi na sa'yo hindi tayo basta paniniwalaan eh. Mabuti nga pinaalis lang tayo at hindi ikinulong. Pasensya ka na ha. Muntik ka patuloy madamay ng dahil sa akin. Ayos lang yun. Sabi ko nga, kasama mo ko lagi. Hindi pwede na basta na lang kita pabayaan. Si Mama, nagbabalak na naman pabendisyon na ng bahay. Baka sakali daw na umalis na si Rosel. Di ba ginawa na yun ni tita noon? Hindi naman niya napaalis ang multo. Yun nga ang sabi ko. Susubukan daw niya kesa naman daw sa hindi kami matahimik. Kahit humingi kasi tayo ng tulong sa paranormal, wala ring katiyakan kung aalis siya. Dahil ang gusto niya talaga katarungan sa pagkamatay niya. Kaya kailangan talaga umamin ni Oliver. Yun lang ang tanging solusyon para manahimik na siya. Ipaalam kaya natin sa pamilya ni Rosel. Tanging si Oliver lang ang nakakaalam kung saan nakatira ang pamilya ni Rosel. Hindi rin kasi alam ng mga naging katrabaho niya kung saan ang probinsya niya. Sa tingin ko, ipagpasa Diyos na lang natin at ipaubaya sa mga pulis na naghahanap kay Rosel. Naisip ko, bakit hindi ka muna umalis sa bahay niyo? Saan naman ako pupunta? Bakit hindi ka muna magbakasyon sa ate mo? Matagal na niya kayo pinapapunta doon, di ba? Pagkakataon mo na to para makalayo. Pag-iisipan ko muna. Huwag mo nang pag-isipan pa. Wala na talaga akong naiisip na solusyon sa problema mo eh. Pero nasa iyo naman yun kung susundin mo. Pag-uwi ko sa bahay, agad kong sinabi kay Mama ang suggestion ni Monet. Parang nagustuhan naman niya yun. Gusto ko ang ideya ni Monet. Siguradong matutuwa din ang kapatid mo kung magbabakasyon tayo sa kanila. Nakukonsensya po ako kung aalis ako. Hindi mo kailangang makaramdam ng ganyan. Ginawa mo naman ang lahat para matulungan si Rosel.
Tao ka lang. May hangganan din ang kakayanan mo kahit pa sabihin na bukas ang third eye mo. Sigurado po ba na hindi niya ako masusundan sa bahay ni Ate Candy? Malalaman natin. Ang importante ngayon makalayo ka muna sa bahay na ito. Sige po ma, doon muna tayo kay ate. Tatawagan ko na ang kapatid mo. Sigurado na matutuwa yun. Okay lang po kaya na walang tao dito sa bahay natin? Makikisuyo na lang ako sa kapitbahay natin. Mabait naman itong nasa kabila eh. Sa bagay nga. Ha? Ayan na naman ang amoy. Anong amoy? Amoy bulaklak po at kandila. Naghahalo ang amoy nila. Ha? Wala naman ako naaamoy ah. Alam ko po nasa paligid lang si Rosel. Mukhang hindi niya gustong gagawin natin na pag-alis. Ginawa naman natin lahat para matulungan siya. Na kay Oliver na ang huling desisyon. Rosel, alam kong nakikinig ka sa akin. Alam kong nahihirapan ka na. Pero sana maunawaan mo ko. Naniniwala ako na balang araw, makakamit mo rin ang hustisya. Lagi naming ipinagdarasal na sana matauhan na si Oliver at magtapat na siya sa mga pulis. Nawala ng amoy. Pero alam kong nasa paligid lang siya. Pareho kami ni Mama na nakaramdam ng malamig na hangin sa paligid. Nag-usal na lang ng panalangin si Mama. Hanggang mawala ang pakiramdam na parang meron pa kaming ibang kasama. Kinabukasan umalis na rin kami. Gaya ng inaasahan, tuwang-tuwa si ate. Ayos naman ang lugar, pero hindi pa rin ako matahimik. Dama ko pa rin kasi ang presensya ni Rosel. Napapansin pala ni Mama ang pagkabalisa ko. Alam ko may bumabagabag sa'yo. Kahit ang kapatid mo napapansin na ang kakaibang ikinikilos mo. Hindi pa rin niya ako nilulubayan. Ha? Nandito si Rosel? Opo. Parang mauuna pa yata akong masiraan ng bait kaysa mabigyan siya ng hustisya eh. Huwag mong sabihin yan. Magpakatatag ka anak. Hahanap tayo ng solusyon. Lumapit kaya tayo sa albularyo. Ano naman ang may tutulong ng albularyo sa atin, Ma? Subukan lang natin. Wala namang mawawala eh. Sige po. Saan naman tayo hahanap ng albularyo? Nabanggit ng ate mo na meron daw magaling na manggagamot dito. Hindi lang daw siya manggagamot. Isa din siyang mangkukulam. Sana nga matulungan niya tayo. Pupuntahan agad natin siya. Sa pagtanong-tanong namin natuntun namin ang bahay ni Caliroy. Nasa dulo ng baryo ang tinitirhan niya. Ayon sa napagtanungan namin, nanggagamot daw ang matandang lalaki. Pero kilala siya sa pangungula. Hindi pa man kami kumakatok ni Mama, bumukas na ang pinto. At iniluwa ang isang matandang lalaki na bulag ang isang mata. Magandang araw po sa inyo, Caliroy. Tuloy kayo. Alam ko na ang sadya nyo. Alam niyo na po? Parating pa lang kayo eh. Alam ko na. Maupo muna kayo dyan. Magpapausok lang ako sa paligid. Hindi ko kasi gusto na merong kaluluwa na umaaligid sa bahay ko. Alam po niya ang tungkol kay Rosel. Sabi ko na sa'yo magaling siya. Kita mo nga, alam na niya agad ang sadya natin. Sana maitaboy na niya ng tuluyan ang kaluluwa ni Rosel. Haya na si Caliroy. Hindi pa niya nakikita ang liwanag kaya hindi pa siya makatawid. At isa pa, hindi pa siya handang iwan ng mundong ito. Tingin niya dahil sa nakikita mo siya, ikaw ang magiging susi para makatawid siya. Pinatay po siya ng kinakasama niya. Kaya lang po, ayaw umamin ng lalaki sa ginawa niyang krimen. Hanggang ngayon po ginugulo ako ng multo. Hindi ka niya titigilan kahit saan ka magpunta. Alam niya kasi ikaw lang ang makakapagbigay ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Tulungan niyo po ako, Caliroy. Lahat na nagpupunta rito tinutulungan ko. Pero ang sa iyo ang pinakamahirap na kaso. Ikaw pa lang ang lumapit sa akin na dahil sa multong problema. Caliroy,
Nagsimula lang naman po ang problema ng anak ko mula nang mabuksan ng third eye niya. Pwede kayang maisara yun? Pwede nating subukan, pero kailangan bukal sa kalooban ng anak mo at handa siya. Gusto ko po sanang tulungan muna si Rosel bago ko tuluyang ipasara ang third eye ko. Pero anak, lahat nga ginawa mo na eh. Maawa ka naman sa sarili mo. May naiisip po ako na isa pang paraan para kusang umamin si Oliver. Alam ko pong matutulungan tayo ni Caliroy. Anong naiisip mong paraan, Iha? Gusto kong ipakulam si Oliver. Pahirapan siya hanggang siya na mismo ang sumuko at umamin. Maganda ang naisip mo. Kaya lang anak, masama ang magpakulam ng kapwa. Ito na lang po ang naiisip ko na paraan. Oo nga, kaya lang... Sige, kung yan ang plano mo. Kung buo na ang pasya mo, bumalik ka sa Biyernes ng hapon. Dala ng kanyang litrato at buong pangalan. Bakit po sa Biyernes pa? Dahil ganoong araw malakas ang aking kapangyarihan. Sige po, babalik na lang po kami sa Biyernes. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako sa inyo. Gumaan na ang pakiramdam ko na makauwi kami. Pero ramdam ko pa rin ang presensya ni Rosel sa paligid. Humingi naman ako ng tulong kay Monet kung paano makukuhanan ng litrato si Oliver. Kahit ang kaibigan ko nagulat sa plano ko pero sumang-ayon din naman siya. Habang nag-iisip si Monet kung paano makakalapit kay Oliver, bigla naman itong sumulpot sa harapan ng bahay nila. Anong ginagawa mo rito? Galing ako sa bahay ng kaibigan mo. Wala siya sa kanila. Nandito ba siya? Nasa bakasyon ng kaibigan ko dahil sa sobrang stress. Dahil sa ginawa ninyo, pinuntahan ako ng mga pulis sa bahay ko. Pinaghihinalaan nila na may kinalaman ako sa pagkawala ni Rosel. Talaga? Tama lang dahil totoo naman na may kinalaman ka sa pagkawala ng kinakasama mo eh. Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong alam sa nangyari sa kanya? Hanggang kailan mo paninindigan ang kasinungalingan mo ha? Hindi ako nagsisinungaling. Kayo itong gumagawa ng kwento para siraan ako. Sana nga laliman pa ng mga pulis ang pag-iimbestiga sa'yo para lumabas ang katotohanan. Pwes, wala silang malalaman. Hinalughog na nila ang buong bahay ko at wala silang nakuhang ebidensya. Wala silang nakita na magpapatunay na ako ang pumatay kay Rosel. Kaya tumigil na kayong magkaibigan sa panggugulo sa akin. Aamin ka rin balang araw. Ikaw mismo ang magsusuko ng sarili mo sa mga pulis. Hindi mangyayari yan kahit kailan. Itaga mo sa bato. Tignan lang natin. Bago makalayo si Oliver, nakuhanan na siya ni Monet ng litrato. Agad niya yung pinasa sa akin. Medyo malabo lang pero pwede na yun. Naku buti hindi sinaktan si Monet. Hindi naman po. Mabuti na rin yun para makuhanan siya ng litrato ni Monet. Ngayon mararanasan niya ang bagsik ng kulam na nararapat sa kanya. Kulang pa nga po ang mararanasan niya sa ginawa niya kay Rosel. Buhay ang kinuha niya. Dapat lang, buhay rin ang maging kapalit. Maiba nga pala ko. Bago magtanong sa'yo ang ate mo ha. Nalaman niya kasi na galing tayo kay Caliroy. Sabi ko kasi may sakit ka at nagpapagamot. Ako na po ang bahala kapag tinanong niya ako. Naniwala naman siya sa sinabi ko dahil mukha ka naman talagang may sakit. Ayoko na kasing mag-alala pa siya. Ayoko rin naman po lalo't nag-aalaga pa siya ng baby niya. Konting tiis na lang, maaayos din ang problema mo. Alam ko po na malapit nang matapos ang problema ko. Pagkatapos po nito, mahaharap ko na rin sa wakas ang sarili kong buhay. Dumating ang araw ng Biyernes. Gusto pa sana ni Mama na samahan ako pero inatake siya ng rayuma niya. Kaya ako na lang ang nagpunta sa bahay ni Caliroy. Hindi mo yata kasama ang nanay mo. Sinumpong po kasi ng rayuma niya, kaya hindi ko na po pinasama. Dala mo ba ang mga kailangan ko? Opo, dala ko na po lahat. Pinapauna ko na sa iyo, Iha. Hindi biro ang magpakulam ng tao. Maaring bumalik ito sa iyo. Handa naman po ako sa pwedeng mangyari.
Ang gusto ko lang po, mabigyan ng hustisya si Rosel. Akin na ang litrato ng lalaking yan. Isulat mo rin sa papel na ito ang buong pangalan niya. Anong klaseng kulang po bang gagawin ninyo sa kanya? Bibigyan ko siya ng matinding karamdaman. Ipapasok ko din sa kanyang isipan na karma yun sa kanyang ginawang krimen. Hindi siya makakatulog sa gabi. Matapos basahin ni Caleroy ang pangalang nakasulat sa papel, humarap na siya sa parang altar na may bungo ng kung anong hayop. At may 3 itim na kandila pang nakasindi sa ibabaw nito. Umusal na rin siya ng mga salitang Latin na tanging siya lang ang nakakaalam. Pagkatapos ng 2 linggong bakasyon, umuwi na rin kami ni Mama sa bahay namin. Agad kong tinawagan si Monet para pumunta sa amin. Mukhang hiyang sa'yo ang pagbabakasyon mo ha. Namiss ko kayo ni tita. Sabi ko nga sa kanya, ayaw pa nga kami pauwiin ng ate niya pero siyang mapilit na umuwi na. Sabi ko nga sa kanya, ayaw pa nga kaming pauwiin ng ate niya pero siyang mapilit na umuwi na. Yun palang sinabi mo na pagkulam kay Oliver, tumalab na kaya yun sa kanya? Hindi ko alam pero sabi ni Caleroy, matinding sakit daw ang dadanasin niya. Ultimo pagtulog, mahihirapan siya. Paano kaya natin malalaman? Hindi naman tayo pwedeng pumunta ron. Baka magkahinala pa ang lalaking yun. May palagay ako na siya mismong tatawag sa atin. Tama na muna yung kwentuhan tungkol sa taong yun. Hali kayo, magmerienda muna tayo. Ito nga pala ang mga pasalubong namin sa iyo, Monet. Naku, salamat po. Nag-abala pa po talaga kayo. Siyempre naman, para ka na rin naming kapamilya. Ang dami naman po nito. Masyado po talaga kayong galante sa pagbibigay ng pasalubong. Sa'yo lang naman dahil kaibigan ka ni Lucy. O siya, bago pa tayo magkaiyakan kainin na muna natin ang hinanda ni Mama na merienda. Habang masayang nag-uusap sina Mama at Monet, hindi ko maiwasang mapalingon sa kwarto na bahagyang nakaawang ang pinto. Alam ko nandun na naman si Rosel. Kinabukasan tanghali na nasa higaan pa rin ako. Nang tumunog ang cellphone ko, sinagot ko yun nang hindi tinitignan kung sinong tumatawag. Napabalikwas ako ng bangon na marinig na si Oliver pala ang nasa kabilang linya. Humihingi siya ng tulong. Pinuntahan ko lang si Monet at saka na kami umalis. Salamat naman at pinuntahan mo ako. Bakit ikaw lang? Nasaan si Monet? Pumunta siya sa police station. Di ba sabi mo gusto mo nang sumuko? Oo. Mahigit 1 linggo na akong binabagabag ng konsensya ko dahil sa ginawa ko. Karma na siguro nangyari sa akin. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit puno ka ng sugat sa katawan? Ang bilis ng ikinabagsak ng katawan mo. Kulang pa ito sa ginawa ko kay Rosel. Tama lang sa akin na magdusa sa karamdaman na kahit ang doktor, hindi alam kung ano. Sabihin mo sa akin, paano mo pinatay si Rosel? Hindi ko naman sinasadya Paniwala ka, hindi ko sinasadya na patayin siya. Nagdilim lang talaga ang paningin ko. May pinag-awayan ba kayo? Oo. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Nung una, ayaw pa niyang aminin na meron na siyang iba pero sa bandang huli, umamin na rin siya na may iba na siyang gusto at balak na nilang magsama. Paano mo siya pinatay? Paulit-ulit kong inuntog ang ulo niya sa pader. Saka lang ako natauhan nang hindi na siya gumagalaw. Nasaan ang katawan niya? Ibinaong ko sa lupa. Naging pataba ang kanyang katawan. Sa likod, yung maraming bulaklak, naroon siya. Kung talagang mahal mo siya, hindi mo siya magagawang saktan, lalo na't patayin. Maniwala ka sa akin. Yun ang unang beses na nasaktan ko siya. Trinato ko siyang parang reyna. Niayaw ko siyang padapuan ng lamok. Kulang na lang, subuan ko siya habang kumakain. Ako rin nagpaaral sa kanya sa kolehiyo. Kahit may sarili akong pangarap, isinantabi ko yun para sa kanya. Tapos, may nakilala lang siya na masigit sa akin.
Iiwanan niya ako? Alam mong hindi tatanggapin sa korte ang dahilan mo. Nakapatay ka at itinago mo pa ng ilang buwan ang bangkay niya. Kung hindi ka pa dinapuan ng sakit, hindi ka pa aamin. Natakot din kasi ako makulong. Akala ko, kaya kong itago ang krimen. Hindi ko akalain na magpapakita sa iyo si Rosel. Nakikisimpatya ako pareho sa inyo ni Rosel. Ang umamin ka sa ginawa mo sa kanya, yun lang ang makakapagpatahimik sa kanya. Alam mo, sana mapatawad niya ako sa ginawa ko sa kanya. Handa na akong makulong. Nandito na ang mga pulis. Inulit ni Oliver sa harapan ng mga pulis ang ginawa niya. Hindi rin nila malaman kung poposasan pa ang lalaki dahil sa kalagayan nito. Hindi na rin siya makatayo. Minabuti nilang tumawag ng ambulansya para madala ang lalaki sa ospital. Kami naman ni Monet pinanood ang paghuhukay sa likod ng bahay. Kung saan namumukadkad ng mga bulaklak sa mismong pinaglibingan sa katawan ni Rosel. Sa totoo lang, hindi ko maiwasan na maawa sa kalagayan ni Oliver nang makita ko siya kanina. Para kasing tumanda ang itsura niya dahil sa sakit. Matindi nga talaga yung kulam na ipinataw sa kanya. Makakaligtas pa kaya siya? Oo naman, inamin na rin niyang nagawang krimen. Kaya babawiin na ni Caliroy ang kulam. Ang lalim pala ng pinaglibingan kay Rosel. Kanina pa sila naghuhukay pero hindi pa rin makuha ang katawan. Nakakalungkot na nauwi sa trahedyang masayang pagsasama ng dalawa. Kahit may mali pa si Rosel, hindi pa rin tama na sapitin niya ang ganitong karumal-dumal na kamatayan. Sinabi mo pa, kahit sino walang karapatan na kumitil ng buhay. Haya na yata. Ha? Kalansay na nga! Halos mag-iisang taon na rin na nakabaon siya dyan. Kaya huwag ka na magtaka, nakalansay na lang ang katawan niya. Nagulat lang talaga ako. Mabuti pa umuwi na tayo. Nagawa na rin naman natin ang misyon mo. Siguro naman matatahimik na si Rosel. Alam ko kung nasan man siya ngayon, masaya na siya. Sa wakas at makakatawid na rin siya sa liwanag. Umalis na rin kami sa lugar na yon. Lumingon pa ako dahil pakiwari ko may nakasunod sa akin ng tingin. Nakita ko nga si Rosel na nakangiti sa akin. Hindi na nakakatakot ang itsura niya. Maaliwalas na kasi at kumaway pa sa akin. 1 buwan na rin ang nakakalipas mula nang mangyari yon. Nasa bahay namin sa Monet ng mga sandaling yon. Nahatulan na pala si Oliver sa ginawa niyang pagpatay kay Rosel. Nabalitaan ko nga rin yan. Ganun talaga. Bawat krimen may karampatang parusa. Pinagbayaran lang niya ang kasalanan niya. Lucy, totoo ba na balak mong ipasara ang third eye mo? Oo, kaya nga babalik kami sa albularyo. Gusto ko kasing maging normal ang buhay ko katulad nung hindi pa ako naaaksidente. Kung doon ka matatahimik, basta nandito lang kami ng mama mo para suportahan ka sa mga desisyon mo. Gusto ko na rin kasing mag-apply ng trabaho para sa mga obligasyon kong naiwan. Kailan ang balak ninyong pag-uwi? Sa makalawa na, babalik din naman agad kami dito. Gusto ka sana namin isama para makita mo naman ang lugar nila Candy. Oo nga, ang ganda doon. Naku, sa susunod na lang siguro. Ingat na lang kayo sa biyahe. Hihintayin ko na lang kayo rito. Nang makabalik kami agad kong pinuntahan si Caliroy. Parang inaasahan naman niya ang pagdating ko. Sa nakikita ko, desidido ka na sa pasya mo. Oras na maumpisa na natin, hindi ka na maaaring umatras pa. Kailanman hindi ko pagsisisihan na naging pasya ko na ipasara ang third eye ko. Mas naging tahimik ang buhay ko. At sa kasalukuyan, masaya ako sa bago kong trabaho. Wakas,